Magandang umaga po ulit sa inyo. Sa umagang ito naman po si Lola Sara. Muli ko pong itutuloy ang aking talambuhay. Pasensya na po kayo, talagang naging emotional ako kasi walang sino man na matibay na hindi maiyak sa naging karaan. Hindi ko pa nga po naikiwento sa inyo na pagdating ko po sa galing Buhi, Camarines Sur, binaba ako ng tatay ko sa Peltrangco na sige ko daw ang sigaw, biba, biba, biba. Pero wala naman po daw ako sinasabi na ikasasakit ng kapwa, kundi puro pagpuri sa Panginoon. Kaya thank you Lord na bagaman sinabi na gawin ko yon o kaya nagawa ko dahil hindi ko po alam kung anong naging purpose, pero para sa akin po yun ay pagsubok sa akin ng Panginoon. Kung ikahihiya ko nga ang Panginoong Hesukristo. Sa awa po ng Diyos, nagawa ko yun na muli ako nagpuri, mula noon hanggang ngayon. Pinupuri ko po ang solo Diyos na lagi kong sinisigaw daw noon na purihin ang solo Diyos, nag-iisang Diyos na ang Panginoong Hesukristo dito sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kasi po yun doon namulat ang aking isipan na wala tayo ibang tingalain ang pangalan ni Jesus Christ. Ang sabi nila, mali daw ang aking pamamaraan. Wala po ako magagawa kasi yun po ang lumitaw dito sa alitaw-taw ng aking isipan. Kaya ang sabi ng tatay ko, anak ko, hindi basta-basta ang idahiyo na nakaatang sa balikat mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sapagkat natupad ko po yun. Alam po ninyo kung siguro ko ngayon may mga cellphone na noon, nabidyohan ako o kaya nakita nila ang kalagayan ko na para na po ako, sabihin na natin, tabi po, baboy na nakahiga sa isang paragos dahil wala nga po sa sarili. Pero hindi naman po ako nagwawala or whatever na makasakit ng kapwa. Basta wala ako sa sarili ko. Ngayon, sa awa ng Diyos, salamat sa tatay ko. Salamat sa nanay ko, hindi nila ako pinabayaan. Inalagaan nila ako na parang bata. Inalagaan nila ako na para bagang robot na pagsabing tayo, pagsabing kain. Sa loob po yan ng mahigit 1 buwan. Kaya sa paghihirap ko na yun, ito ako maraming salamat. Isipin mo po, dito pala kami noon dumaan. Sa Natupasan, sinakay ako sa Pakamang, sabi sa Bicol. Diri ko na aram kung saan ako dito basta ito daanan pa ito. Binaba ako sa Natupasan. Sinundo po ako ng Pakamang, sabi sa Bicol. Paragos kung sa Tagalog. Sinakay po ako doon ng tatay ko na may kangga para hindi ako mahulog. Sinalubong naman ako doon sa putika ng mga lalaki para pagbuligan, para pag-usong-usungan sa duyan. Kaya kung sino man ang nakakaalala noon, thank you Lord sa pagtulong ninyo. Na ito si Lola Sara, hindi ko sukat akalain makarating ako sa ganitong buhay. Na kung noon siguro ko mayroon pang mga camera, may nakita po ninyo ang talang buhay ko. Walang sino man siguro ko ang makapagtsatsaga sa ganun mga pagsubok. Pero thank you Lord, sa ngayon katayuan ko ito. Pinupuri ko po ang pangalan ng Jesus. Bakit? Ito nagagawa ko ang misyon na inatang sa akin. Alam po ninyo, nanonood ako sa mga video, sa mga cellphone. Parang wala pa po ako nagkikita. Natulad ko na malakas ang loob, isay-isay ang ganitong talambuhay na totoo nangyari sa buhay. Kaya thank you Lord sa mga missionary. At thank you Lord kay Lord, pinaisip niya sa akin ito. Kasi ang pangarap ko nga po noon, kung hindi madre, artista sa pang-espiritual. Thank you Lord, ito ako ngayon. Natalo ko pa ang mga missionary na may mga posible. Sapagkat po alam ninyo, sino ang magtsatsaga sa ganito?
Walang iba kung hindi pinagsikapan ko ito na ibantog ko sa buong mundo. Natularan ninyo ang naging karanasan ko na hindi po ako bumitaw kay Lord. Na anumang pagsubok na minsan narinig ko po ito sa sarili ko. Saliw ng hangin. Ang sa totoo lang ang pagkatao ko para bagang pinukpok ng pagsubok. Pinagtibay ng pagkakataon. Binaga ng mga anuman uri ng pagsubok. Pero ito pa rin ako ngayon. Thank you, Lord. Tiwala lang, makasurvive ka. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nagsusubaybay sa aking talambuhay. Na ngayon po, ako may emosyon dahil feel ko ang sacrifice na dinaanan ko. Sorry po. Lord, pagtibayin man loob ko. Gusto ko lang po maibahagi ito sa buong mundo. Imagine, 8 ang aking anak. Nagkaroon ako ng 3 kulay na pag-ibig. Bahala po kayo. Mag-decide, mag-desisyon, mag-unawa kung ano ang masasabi ninyo. Pero para sa akin, maraming salamat sa Panginoong Hesukristo na tawid ko ang napakahabang tulay na pagsubok. Ngayon ito ako, ang bunso ko ay nasa 30 na, 36 years old na, ay 34. Ang panganay ko naman po ay nasa 48, 49. 48 years old na. Thank you, Lord. Siya ang nagbigay sa akin ng daan para ang aking misyon maituloy ko. Kaya maraming salamat. Kapag tumingin po ako sa kagubatan, parang biglang lilitaw ang cross na ganito. Masdan po ninyo ito. Ito ang sandata ko. Bahala po kayo mag-unawa. Hindi ko po ito winawala sa isip ko at sa puso ko. Cross ng tagumpay. Hindi sasabihin natin past ang cross. No! Cross ng tagumpay. Kaya thank you, Lord. Maraming salamat. Subaybayan po ninyo ang aking talambuhay na totoo nangyari sa aking buhay. Noon na nakasakay ako sa pakamang, sabi ko, na ang pag-akala ng taga rito, wala nang saysay ang buhay ko. Kaya mga minamahal ko na mga nanonood sa views ko, thank you. Ito si Lola Sara, 68 years old na nagpupuri sa Panginoon. Maraming salamat kayo na mga nakakita sa naging buhay ko dito noon sa natupasan, binaba ako ng tatay ko na wala. Sabi nila sa sarili, sayang daw po ako. Hindi po nasayang. Thank you, Lord. Ito ako, may busis ako na ibinabantog ko sa buong mundo. Gayahin ninyo ang paniniwala ko. Huwag kang bibitaw. Ako na si Lola Sara, single mom. May binigyan ako ng biyaya ng Diyos, 8 anak, 2 babae at 6 na lalaki. Ngayon, thank you, Lord. Pinupuri ko ang Panginoon. Bakit? May kanya-kanya silang talino. Nakapag-aral man po sila, lahat man po sila ay nakaapak ng high school, ang iba college. Humihingi ako ng pamanhin sa mga anak ko. Hindi ko na kaya na sila pagtapusin. Pero thank you, Lord. Ang binigay na talino sa kanila ngayon, pinakikinabangan nila. Kaya para sa akin, sa tulad ko ng mga nanay na ngayon nagkakapo sa mga problema, pasensya na kayo, nagiging emosyonal ako. Kasi marami po akong namamasdan, higit pa sa akin, ang problema nila sa mga oras na ito. Pero kung kayo nanonood, oo, babae tayo. Mababa ang ating luha tulad ko. Kapag bumulos na ang aking luha, nakakahinga na ako.
Ang sandata ko noon sa paghihirap ko, luha. Ang sandata ko noon, hina ng loob. Pero thank you Lord, pag nakasigaw ako, purihin ang Diyos. Ito ako ngayon. Paulit-ulit, paulit-ulit. Thank you Lord. Nasa haba ng tulay na binaktas ko ng paghihirap, ito ako ngayon. Malakas at buhay na buhay. Pinapakita ko sa inyo ang totoong nangyari sa buhay ko. Na hindi ko sukat akalain mapanood ninyo ako sa harapan ngayon. Na ito pala si Lula Sara. Kaya ngayon December na birthday ko. Ang wish ko Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Naiintindihan ko po yon kahit matanda na ako. Oo, mahina ang loob ko't naluha ako pag nababaybay ko ang nakaraan ko. Isipin mo naman, sari-saring pagsubok ang binato sa akin ni Satanas. Pero naging matibay ako sa paniniwala ko kay Jesus Christ. Ginabayan niya ako na malusutan ko yon. Ngayon nandito ako sa punto na sa mag-aalaga ng mga apo ko, hindi pa rin ako sumusuko. Ako ang inspirasyon ninyo na naging mama, naging lula, naging tatay, naging tito, naging lahat. Ito pa rin ako. Malakas at malusog. Mahina lang talaga ang luha ko. Dahil kapag naalala ko yon, walang matibay na luha na hindi papatak. Pero maraming salamat sa umagang ito. Ang lakas ng loob ko kung bakit binigay ng Panginoong Hesukristo na maisiwalat ko sa mga magulang na tulad ko. Huwag po kayo sumuko. Ano man uring problema ang dumagok sa buhay ninyo, gayahin ninyo ako. Sa edad ko na ito na 68 years old na ako. Maraming suntok sabi na pagsubok. Subalit ngayon, easy na lang ako. Ang sabi ng panganay ko, Ma, enjoy your life. Okay, nandyan ako. Pag nasusulyapan ko ang apo ko na maraming pangangailangan, nasusulyapan ko ang mga apo ko papuntang school, pero karangalan ko, hindi pa rin ako nasuko. Nandun pa rin ako sa paulit-ulit na paggagabay sa kanila. Ito ang tama, ito ang gawin ninyo. Bagamat sila lumilihis, nandiyan pa rin ako, naninindigan, na ipinaglalaban ko ang tama. Ipinaglalaban ko ang kahirapan. Dahil yan ay may katapusan. Tulad ko. Sinan magsasabi na mahirap ako? Mahirap ako. Wala akong pera. Subalit mayaman ako sa mga kaibigan ko. Mayaman ako sa supporters ko na mga nagnunood ngayon ng aking video. Hi, ano man uri ng ginagawa ninyo, ito si Lula Sara. More blessing sa inyo lahat. Mayroon ako kagabi may pinuntahan ako, nasa ospital. Nasabi, Lula Sara, ipagdasal mo man po. Kayo ang priority na magdarasal. Ito ako, ginagabay ko kayo. Dinalaw ko po siya, sinitis ka ng 2 beses. Thank you Lord. Nagtagumpay. Walang lamat ang kanyang ugat sa ulo. Natakot din ako dahil marami siyang anak, may kambal siya, pero thank you Lord, nakatawid siya. Ngayon siguro ko palabas na siya ng hospital, okay na. Ang paliwanag ko, mag-iingat ka lang, sapagkat kung sa medyo may trial na sa iyo na ikaw ay inatake sa high blood. Pero thank you Lord sa paniniwala ng mag-asawa, nakaligtas siya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kagabi, nakatulong naman ako sa tao, hindi sa pamamagitan ng pira, kundi pagpalakas ng loob, na nag-iiyak mo si asawa, keso ganito. No. Ang result sa kanyang CT scan, naging maayos po. Walang nagputok, nalitid. Kaya maraming salamat na kahit ang abang linya, panalangin lang ang sandata. Maraming salamat. Thank you Lord, paulit-ulit ko.
gayahin ninyo ang paniniwala ko. Huwag ang kaiiyak ko dahil nagiging emotional lang ako sa naging karaan ng buhay ko. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.